Ito ay ang istorya ng maligim na sinapit ng isang teacher sa India. Si Ritika sa edad na 28 years old ay mayroon ng sariling pamilya at may 8 taong gulang na anak. Siya ay nagtatrabaho bilang isang guro sa maliit na village sa India. Si Ritika ay isa din kilalang influencer sa kanilang lugar. Meron siyang mga social media accounts na mayroon ding madaming followers. Madaming tao ang naaaliw sa kanya bilang isang guro. May kalayuan ng kanilang bahay sa kanyang eskwelahan na pinagtatrabahuan. Gamit ang kanyang scooter ay bumabahay si Ritika papunta sa bus stop na kanyang sinasakyan. Iniiwan niya ang kanyang scooter malapit sa parking lot kung saan siya sumasakay. Ganito ang kanyang ginagawa araw-araw sa tuwing siya ay pumapasok. Ngunit noong January 22, 2024 ay naliit ng alis ng bahay si Ritika at naiwan siya ng bus na kanyang sinasakyan. Kaya nagpa siya ang guro na gamitin ang kanyang scooter hanggang sa school na kanyang pinagtatrabahuan. Nakarating sa tamang oras si Ritika at hindi naman siya na late. Agad niya sinimulan ng kanyang trabaho. Alas 12 ng tanghali ay umuwi na si Ritika at nagpaalam na sa kanyang mga kapwa-guro. 1:30 ng hapon ay tinawagan ni Lakesh ang kanyang asawa na si Ritika, ngunit hindi niya ito makontak. Sumabit na ng hapon na hindi pa din umuwi si Ritika at hindi din makontak ang cellphone nito. Nag-alala na si Lakesh sa kanyang asawa. Tinawagan niya ang mga katrabaho ni Ritika, ngunit ayon sa mga ito ay alas 12 ng tanghali ay umuwi na ito. Tinawagan naman ni Lakesh ang kanilang mga kamag-anak kung nagawi doon si Ritika, pero ayon sa mga ito ay hindi nila nakita si Ritika. Lubos nang nag-aalala si Lakesh sa kanyang asawa dahil hindi nito ugali na hindi magpaalam sa tuwing may pupuntahan ito. Nagpa siya si Lakesh na i-report ang nangyari sa mga pulis at agad naman umaksyon ng mga ito. Natagpuan ng scooter ni Ritika sa isang parking lot malapit sa isang mosque, ngunit wala doon si Ritika. Kinaumagaan ay hindi pa din natatagpuan si Ritika at sobra nang nag-aalala ang pamilya nito. Sa tulong ng ilang kamag-anak at ng mga pulis ay patuloy pa din ang paghahanap kay Ritika. Nagsimula silang maghanap sa paligid ng mosque kung saan natagpuan ang scooter ni Ritika. Nang may mapansin silang isang buwitring ibon na paikot-ikot sa bakanting lote malapit sa mosque, pinuntahan nila ang lugar at nakita nila ang isang scarf. Napaiyak si Lakesh nang makita ang scarf dahil iyon ay pagmamay-ari ng kanyang asawa. Agad naghukay ang mga pulis sa lugar at nahukay nila ang isang katawan, ngunit basag na ang mukha nito at hindi na makilala pa. Sigurado si Lakesh na ito nga si Ritika dahil nakilala niya ang suot nito. Ito ay ang suot noon ni Ritika bago siya umalis ng kanilang bahay. Lubos ang pagluluksa ng pamilya at kamag-anak ni Ritika dahil sa sinapit ng guro. Ngunit ayon sa mga pulis ay hindi sila kumpensido sa testimonya ni Lakesh dahil may posibilidad na ito ang gumawa sa kanyang asawa. Kaya muli nila itong kinausap. Ayon kay Lakesh, bago ito umalis ng bahay ay may natanggap itong tawag mula kay Nitish. Si Nitish ay isang malapit na kaibigan ni Ritika. Isa ito noon sa mga followers ng kanyang asawa sa social media na nag-offer umano na tulungan ng guro sa pag-edit ng kanyang mga picture at video na ina-upload sa kanyang mga social media accounts. At pumayag naman si Ritika. Naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Noong una ay hinahayaan ni Lakesh na magpunta ang binatang si Nitish sa kanilang bahay upang makipag-usap kay Ritika tungkol sa video na ini-edit ito. Nang mapansin ni Lakesh na naging sobrang close ng dalawa. At dahil sabi ni Ritika ay tinuturing na niyang parang kapatid si Nitish. Malaya din nakakapunta si Ritika sa bahay ni Nitish at madalas sila nitong magkita at mag-usap. Hanggang sa may narinig na kwento si Lakesh mula sa isa sa kanilang kapitbahay. Mga chismis ng kanyang asawa ay maaaring may relasyon sa binata. Matapos nito ay kinausap niya si Ritika at pinagbawalang makipag-usap o makipagkita kay Nitish. Sumunod naman ang guro sa gusto ng asawa at tinawagan si Nitish upang tapusin ang kanilang pagkakaibigan. Agad nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Nitish, ngunit wala na ito doon.
Sa masusing paghahanap ng mga pulis ay natagpuan nila si Nitish sa isang nayon at agad dinakip ito. Hindi tumagal ay inamin nito na siya ang pumatay sa guro. Ayon pa dito ay hindi niya matanggap ang sinabi sa kanya ni Litika na tapusin ang kanilang relasyon. Makaraan ng ilang araw ay tinawagan niya ito at ayon dito sinabi niya kay Litika na noon ay kanyang kaarawan at binati siya nito. Inaya niya itong makipagkita ngunit tumanggi naman ang guro. Tanghali ay muli siyang tumawag dito at nakikiusap na makipagkita sa kanya sa huling pagkakataon. Pumayag na si Litika upang matigil na ang binata sa pagtawag sa kanya at na makausap niya ito ng personal. Nagkita ang dalawa sa templo na sinabi ni Nitish na puntahan ng guro. Ayon pa dito ang sabi ni Litika sa kanya ay mas mahalaga ang kanyang asawa at anak kaysa dito. Ang kanilang pag-uusap na iyon ay nauwi sa isang pag-aaway at may mga taong nakakita at nakakarinig sa kanila. Kaya inaya ni Nitish si Litika sa paanan ng burol at doon nagpatuloy mag-usap. Ngunit testigo si Litika na tapusin ang relasyon niya kay Nitish at iyon ay sobrang kinagalit ng binata. Inamin nito na sinakal niya si Litika at hindi pa nakontento ay kumuha ng malaking bato at pinukpok niya sa mukha nito ng paulit-ulit hanggang sa madurog ito. Binaon niya si Litika doon din sa paanan ng burol. Nagulat ang pamilya ni Litika sa sinalaysay ni Nitish. Hindi nila matanggap ang masalimuot na sinapit ng guro sa kamay ng binata at umaasa ang mga ito na makamit ang hustisya na nararapat para dito. Hanggang ngayon ay nililitis pa din ang kaso ni Litika pero alam nilang makakamit nila ang hustisya.